Ayan, syempre good news muna tayo dahil nga po si Sara Diskaya, isa pong contractor no, na na-issue nga dahil sa mga anomalyang flood control projects ay nasa headquarters na po ng NBI para sumuko. So ito nagpapakita lang na sa administrasyon ni President Bongbong Marcos walang sinisino. Hanggat nagkasala ka, may mga nilabag kang batas, kailangan mong managot. Kumbaga, mabilis na aksyon. Diba? Kung matatandaan nyo kailan lang nung siniwalat ni President Bongbong Marcos itong mga anomalya nga sa DPWH, lalo na sa flood control. At ito nakikita natin weekly naglalabas po ng update ng mga nakalap na impormasyon na makakatulong po para masakote itong mga tiwali. Siguro naman mag-a-agree kayo na mabilis talaga ang umaksyon ng Marcos administration. Kasi kung titingnan natin 2020, si Digong ay na-discover na may anomalya sa DPWH, flood control din po, mga ghost projects. Pero walang nangyari, walang nagawa, walang napakulong, walang naibalik na pera ang gobyerno niya. Pero dito sa Marcos administration, nakikita natin na sa direktiba ni President Bongbong Marcos, yung mga ahensya ng pamahalaan ay nagtutulong-tulong po para masugpo itong korupsyon. Kung matatandaan niyo po, may mga naisauli na po panimula, no? May mga naisauli ng mga ninakaw no, sa Kaban ng Bayan. So, simula pa lang po yan at marami pa po. May mga sangkot na nagsabing isasauli nila yung mga ninakaw nila. At ito nga, may mga big fish na tayo ng mga nakukulong. No? At syempre nagpapasalamat tayo dahil bigyan natin yung credit kay President Bongbong Marcos dahil sa dinami-dami po ng presidente, nagdaang presidente. Alam naman natin ang korupsyon sa pamahalaan na hindi one time lang, hindi lang 1 taon, 2 taon, 3 taon, dekada na po yan. At sa Marcos administration lang, si PBBM lang ang nagkaroon ng lakas ng loob para sugpuin yan. Di ba may presidente pang nagsabi na hindi niya daw kayang sugpuin ang korupsyon. Kailangan maghanap pa ng panibagong Marcos, ng isa pang Marcos para masugpo ang korupsyon. So ito na po yun mga kababayan. Si PBBM ay ginagawa ang lahat para malutas itong mga anomalya nga sa pamahalaan ng korupsyon, sa pamahalaan talamak na korupsyon. Kaya sana suportahan natin ang pamahalaan, no? Suportahan natin si President Bongbong Marcos. Bigyan naman natin ng credit yung tao. Dahil nakikita naman natin na yung pagtatrabaho niya, may talaga, kumbaga may nagiging resulta. Compared mo sa mga nagsiwalat noong mga nakaraang taon na walang pinatunguhan, walang nangyari. Ang naging ending parang mas naging big time pa itong mga sangkot na ito, di ba? Kumbaga, mas nag-boom yung negosyo nila. Mas nag-boom yung kita nila. Pero yun nga, sabi nga ni President Bongbong Marcos, sinimulan niya, siya rin ang tatapos. Kaya ayan, marami po ang hindi magiging merry ang Christmas. Wala silang takas kay PBBM. Dahil makukulong sila.